din sa wakas, for the second time na mag-attempt ako na manghiram ng pera sa platform na ito at inapprove ako nila dito ng 1,500 pesos. And within 2 minutes lamang din, nalaman ko kung successful nga ba yung loan application ko dito or hindi. Welcome back dito my YouTube channel mga loves, and for today's video nga po, isang platform ito na kalalabas lang din dyan sa Google Play Store na kung saan nga po kahit may credit history ay nag-a-approve sila dito as long as na meron kang isang government valid ID at ikaw ay 18 years old and above. Kaya naman panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil dito nga po ay i-reveal natin kung ano-ano nga ba yung ma-reduction siya dito, magkano yung actual amount na ma-receive mo sa iyong GCash account, at how long yung retainer period na i-offer nila sa'yo as a first-timer user. Nang sa gayon, dito pa lang makapag-decide ka na kaagad, magkaroon ka na kaagad ng idea kung sadya nga ba na makakatulong ito sa iyo financially, or baka naman isa ito sa mga platform na iniiwasan natin haraman ng pera, na kung saan ay nangunguligta lang din ng mga information and at the end ay i-reject ka lang. Or baka isa rin ito sa mga platform na kung saan nga po ay loan shark or mataas yung mga interest na pinapatong doon sa loan approval sa iyo. Kaya naman kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna dyan and click mo na rin po ang notification bell para naman laging updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Paalala na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng platform na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So ano man pong maging decision nyo, nasa inyo na po yan kung still ay susubukan nyo rin hiraman dito ng pera or hindi. So ang tinutukoy ko nga po na platform na currently nandyan nag-exist sa Google Play Store ay si Peso VIP Quick Approval Fund. So, under po siya ni Huaxin Lending Incorporated, and as of now nga po, nag-rate na po siya dito ng 3.4 star and meron pa lang pong 167 reviews. And dito nga pa nagpapautang raw po starting from 2,000 up to 20,000 pesos, and long term ay 91 days up to 180 days. So, wag ka na muna mag-expect ng ganito pong long term kapag ikaw nga po ay first timer user pa lang. Interest nga daw po nila annually is minimum of 3.5% and maximum of 24% per year. Para mga po makapag-start na mag-apply dito, so kailangan nyo nga po itong i-install sa inyo pong mga cellphone. Bubungad nga po ang privacy policies. So basta-basahin nyo lamang po yan para magkaroon din po kayo ng idea. And click lang po yung square dyan sa baba and click agree and continue. Kailangan mo mag-register dito kapag ikaw ay first-timer user. After that, bubungad po ang kanila pong homepage or yung pinakang dashboard. So instant funds nga daw, infinite possibilities, ay up to 20,000 pesos. So, click lang natin itong Get Instant Approval. Hingyan ka na kaagad ng basic information. So, employment type, occupation, payday, monthly income, education, date of birth, purpose for your loan, gender, marital status, email address. So, type of residence, current address, and second phone number. So, optional naman. And next, emergency contact. So, 4 na contact person ang hinihingi dito ni Peso, including po yung full name, relationship, and then yung mobile number. So, yung mga kamag-anak nyo, yung mga kasamahan nyo sa bahay, ang gawin yung contact list para po safe kayo at agaran yung namumonitor yung mga possible caller and texter na tatawag nga po or magte-text sa kanila in case nga po nahanapin po kayo. Next nga ay identity information. So, kailangan mag-provide dito ng isang government valid ID, front side of the ID, handheld ID, and selfie. So, ito yung mga hingiin sa'yo. Makakapamili ka nga po dito sa mga high pass rate ID type, including po ang National ID, SSS, Passport, Postal, UMID, Voters ID, Driver's License, GSIS ID, TIN Number, PRC, and PhilHealth. Next ay withdrawal method. So, pwede nga po ang GCash, PayMaya, Grab, PM Loaner, RD Phone Shop, and bank account. So, kailangan nyo lang ilagay ang inyong pong bank account number and then yung bank account name. Ayan, so bumungad na nga. So, loan apply for 1,500. Binigyan ako nila dito ng 1,500. So, loan term 150 days. Ayun, loan details. Loan amount ay 1,500. Platform service fee ay 630. Payment channel fee 25 pesos. Amount received ay 845 pesos. And long term nga daw po ay 150 days. And nagbigay din siya ng 2 installments. So, first installment repayment,
1,500 is due on December 3, 2024. So, obviously, within 7 days lamang po yung first repayment na kailangan mong ibalik yung 1,500 pesos. And yung second installment repayment nga daw po is on April 25, 2025, which is na 8 pesos na lamang. So, umabot nga po ng 655 yung total deductions na binawas nila doon sa 1,500 pesos na in-approve nila. So, ang laki sa almost kalahati na yung binawas nila doon sa loan approval na binigay nila. So, ano nga po mga so pag-isipan nyo na po kaagad dito pa lang, pinakita naman nila dito yung possible amount na marireceive mo sa iyong GCash account at kung ano-ano nga ba yung mga deductions sila na binawas dun sa iyong loan approval at kung kailan mo nga siya babayaran. Kaya naman pag-isipan nyo na po muna mga lalabs ko kung sadya nga bang o kung okay na ba ito sa inyo, kung satisfied ba kayo dito o matutuwa ba kayo dito sa ganito pong offer nila. Dahil ang hindi lang dito maganda is yung o-offeran ka ng long-term sa kanilang introduction or sa kanilang commercial. Pag-isipan nyo kung makakatulong ba naman ito sa inyo or hindi. So, para sa akin, hindi. Dahil nga po, within 7 days lang din, kailangan mo na kaagad na ibalik yung 1,500 pesos. At the worst pa, hindi mo full na marireceive yung 1,500. So, almost kalahati na yung nabawas doon sa loan approval. So, hindi siya maganda. So, better na manghiram ka na lang sa kapitbahay mo or sa mga kakilala mo. Sinubukan ko pa rin po siya na hiraman. Click lang natin itong submit the loan. Palagay na niya, loan application submitted. So, loan information submitted successfully. And next nga po ay loan order under review. So, we will call you within 24 hours for identity and for audit. And please keep your phone open. So, nga po, so lumipas na nga po yung 24 hours. So, kinaumagahan na ngayon, madaling araw. So, ayan, so far, wala naman po akong na-receive na any notification or wala naman akong na-receive na may tumawag ba sa akin o may nag-text ba dito sa cellphone ko. So, far wala akong na-receive. At hanggang ngayon, bago ginawa yung video na ito, so, chinek ko na muna yung application nila dito. So, nandun pa rin sa loan order under review. So, nag-stock up na po siya doon. Tumigil na doon. And, ibig sabihin, obviously, kapag ganito naman, na hindi na tayo nakaka-receive ng any notification or messages na galing sa kanilang application. Ibig sabihin po yan, so decline or reject yung application po dito. So, thank you for tuning in for na mga lalabs ko. Marami pong salamat as always. God bless po. Bye-bye!